Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Okay, good morning, good evening, at saka good morning, good evening, at saka magandang tanghali. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik ang Radyo Migrante sa bagong time slot, which is Sunday. Dati Saturday kami, ngayon Sunday na kami. Sunday at 7 p.m. sa Korea time. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay siyempre tungkol sa katatapos lamang na halalan sa bansang Amerika, di ba? Sabi nga sa ating kasing mga Pilipino, ang question is ano ba yung maaasahan natin sa bagong administrasyon ng Trump 2.0? So, yan yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimaano mula po dito sa South Korea, Migrante Korea, kasama ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. At yun naimbag nga rabi Ada kayo amin diyan sa mga taga-Hilagang Luzon. Na-miss ko to kasi gusto ko ulit-ulit kapag bumabati ako, gusto ko yung mga iba't ibang lengguwahe ng mga kababayan natin na kung saan man sila naroroon para feel nyo ba? Na alam mo, kailangan nating mag-immerse sa sarili yung mga lengguwahe ng iparamdam naman natin yung aming mga pagbati kahit wala ang sa salita, no? Maraya bangi sa mga kasama natin sa Bicol. Na-appreciate. Yes, maayong gabi sa mga taga-Visayas, maupay na gabi sa mga Boray, Konbawa, sa mga nasa Japan. Ayun. Mashallah. Mashallah. Wassalamualaikum sa mga kababayan natin dyan sa Arab Nation. UAE, Dubai, United Arab Emirates, saan man kayo naroroon. Wassalamualaikum. Ayun. Marami rin tayong mga kababayan siguro nakikinig sa Italy, Buenos Dias, Buena Giornata. At sa mga taga Pampanga. Ayun. May nanonood na taga Pampanga, si Tonton. Ayun. Maya pa benge. Kabayan. Sa Korea, alam na this, kimchi. Ayun, magandang gabi at yun, may dagdag ko lang doon sa pambungad kanina ni Chat. Tawag dito. Ano ba naman kinalaman natin yan? Ang layo-layo naman ng Amerika. Bakit ba naman natin pinag-uusapan yung eleksyon ng Estados Unidos na yan? Nais ko lang ipaalala sa inyo mga kababayan ng Pilipinas hanggang ngayon ay ang ating gobyerno, usapin ng ekonomiya at politika ay nakatali sa panghihimasok ng Amerika. Kaya kung titingnan natin ay malaki ang kinalaman natin dyan. So ako po si kasamang Saldi ng South Korea, Daigo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan. Anyong sa inyo dalawa dyan sa Korea, ating mga kababayang migrante, sa ating mga kaibigan dyan, sa kasama ko, siyempre, Maya Pabengi po, kay Kongan. Yun. Ayun, bumabagsak ang microphone ni Kasaldi. Microphone ko teka lang. Sige lang, tuloy lang. Kaya, pinakatapos na Yan ang kagandahan dito sa setup natin. Yung setup natin, yung kagandahan. Pagka nahulog yung magazine, sasak ko na tapos patok na. Tuloy ang bangi, sabi sa Quezon. Tuloy ang bangi. Kahit basa, bunot. Yan, ayan na, okay na. Yes! Mukhang nasagi ni Mingming yung mikropono ni Kasaldi. Oo, nandito yung pusa kong isa. Dinamitan ko nga para hindi makamanlikot Nagpapa-shoutout kasi si Tonton. Di shoutout Tonton. Shoutout ka Shoutout daw kay Tonton. Si Tonton Biray ay kasapi ng New Era Foundation dito sa South Korea. Taga siya? Taga Pampanga, si Tonton. Wow. Hello, mayong magandang gabi, Tonton. Yan yung pinaka-poging gitarista namin sa simbahan. Sana lagi tayong pogi at pinaka-poging gitarista namin at saka singer sa simbahan.
Alam mo sa mga banda, minsan hindi pinapansin yung vocalist. Ang laging pinupunta nandiyan ng ma-chicks yung mga O yung, gitarista, yung tsaka pogi lang Oo, tinitingnan. yan yung mga yung lead mga silent vocalist, no? killer yan. Yan yung ano, yan yung Siyempre talagang habang ini-interview yung vocalista, yung mga lead guitarist na yan, sa backstage. baka tayo mapagalitan, ano? Magandang gabi po, ano? Ngayon ay linggo, ha? Huwag tayong magkakamali, linggo. At ngayon ay November Yes, 20. ay oo nga pala ano, mga kababayan, meron daw palang bagyo sa atin na naman ano? Ingat kayo diyan at Bukod sa Bagyong bukod sa Marcos. bagyo ng bukod sa bagyo ng mga politikong magnanakaw na parang binabagyo yung Oo, lagi financial na tayong sambayanan. binabagyo. Ano ba yan? Sunod-sunod na yung bagyo sa atin. May Christine, may Marcy, may Leon, may ano naman tong kasunod? Ano pangalan tong bagyo kasunod? Binagyo tayo noong 2016 natapos ng 2022. Sumunod na naman bagyo. Parang meron kang pinaparinggan. Wala naman. Meron naman tayo mga flood control. Kaya wag kayong mag-alala. Punong-puno tayo ng budget Ang para sabi- sa ating flood control. Natapos na ang 5,000 flood control system. Oo, tapos lahat ng mga mamamayan natin sa Ako, Binaha. Kung nandito si Ka Edsel, baka nagpupuyos na naman yun. Pupuyos na naman ang dibdib mo. Dahil wala si Ka Edsel, ako na magpapaalala sa ating mga taga-subaybay. Kung meron po kayong komento o violent reaction, huwag po kayong mahiyang mag-chat dito sa ating live chat box para po sa inyong mga komento, katanungan o suggestions. Pero gaya po ng sinabi ni Kasamang Chat, lumipat na po kami ng time slot. Sa linggo, habang kayo ay naghahapunan, sana ay hindi kayo mabilaukan sa aming kakulitan dito. Binabati pala natin yung ating mga yung mga kasamahang migrante sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na dito sa Asia Pacifico, doon sa mabilis at ano ba tawag natin dito, agarang aksyon, alam ko sa Korea, sa Hong Kong, pati sa Australia, grupo ng migrante ay nag-donate, nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo nitong mga nakaraan. Kaya maraming salamat po uli sa inyo, sa ating mga kababayan, sa patuloy na pagsuporta sa ganitong mga proyekto ng migrante na kung saan ay lagi nating inuuna ang bayan muna. Tsaka patuloy pa rin yung yung effort ng halimbawa yung isang organisasyon dito, yung Pagiribang Bicol nun. Patuloy yung kanilang effort. Kanina nga nag-meeting sila para lang sa usapin din ganyan, financial din. Anyway, mga bago ka magpatuloy kasamang RD, you can send us a star support sa amin if you like. Meron pong button na makikita kayo diyan sa aming mga Facebook. You can send us a star for support. Support yun sa amin. Supportahan nyo kami by sending us a stars. Ganon, tipong ganon. Tsaka, malamang may nakikita kayo sa baba ng screen namin na gumagalaw. Yan po ay yan yung mga kasalukuyang balita sa Altermedia. So bisitahin po ninyo yung Altermedia. Yun po yung mga balita na hindi niyo nakikita sa mainstream ay makikita ninyo diyan sa Altermedia. Alright. Nandiyan ang katotohanan. Nandiyan ang katotohanan sa mga ganyang klase ng ng websites. Kung hindi naman kayo kumbinsido na maniwala sa mga binabalita ng Altermedia, ay sapat yan para mabalanse yung inyong pagtingin at kasi yung analysis. Tama, kasi yung nakikita mo sa mainstream media kadalasan yun lang yung mga issue na malalaki. Pero yung hindi natin napapansin, mga issue ng mga mahihirap, mga dinukot, mga injustices sa mamamayan hindi nakikita, at makikita ninyo yan sa mga ganyang klase ng journalism. Sa akin pa nga, sa personal kong pagtingin, yan yung mga tunay na journalism yung ganang klase ng pagbabalita, yung mga talagang nakabaon sa lupa, nakayapak sa lupa yung mga balita, kumbaga. Yes, baka naman mapagkama lang kamote at nabaon sa lupa. Oo. At saka
Oh Yun, yeah, yun. November is okay, October is actually katatapos lang ng Peasant Month, Pero ngayong November, of course, katatapos lang ng undas, tapos sunod-sunod ang bagyo, kalamidad sa Pilipinas. Pero actually po, tuloy-tuloy naman yung kalamidad na dulot ng inefficient, Mm. corrupt, at sinungaling, magnanakaw na gobyerno, Kaya At pananakop baka ng imperialista. mapunta tayo diyan sa topic na 'yan. Mm. Napili po natin na pag-usapan ngayong gabi itong katatapos lang na US elections. Of course, sa totoong buhay, talagang tayong mga Pilipino, in a way, invested, kahit ang karaniwang tao. At interesado doon sa resulta ng eleksyon yung politika sa Amerika. Kasi nga, in a way, marami din naman talaga tayong mga kababayang Pilipino na immigrants o naninirahan sa Amerika. Ako raw, meron akong mga tiyahin, pinsan na nasa lugar na yan. Marami. At siyempre, in a way, curious tayo kung paano sila siguro pumipili ng leader, ng presidente. At the same time, di ba, tayo bilang mga Pilipino, lumaki tayo na na parang tinitingala natin, iniidolo ang mga quote-unquote puti, Hindi po ako racist. Ah, yun, ang mga ating mga big white brothers, Kumbaga, it's about time siguro na in a way, bigyan natin ito ng konteksto at pag-usapan dito sa ating programa. Ano nga ba ang epekto? Meron nga ba itong epekto sa ating kabuhayan at pamumuhay bilang mga Pilipino sa ating bayan? Well, definitely meron. At yan po yung mamaya, tutulungan tayo ni Kuya Saudi sa kanyang FYI para tilad-tilarin at himay-himayin yan. Bigyan niya tayo ng kaunting karunungan. Wala dyan sa Share lang, katatapos share. ng US elections. Pero, siyempre, alam na ng lahat, nanalo po uli si Trump. At tawag natin dyan, Trump 2.0. Ano ang aasahan? May aasahan nga ba talaga tayo? Positibo ba? Negatibo? Malalaman po natin yan mamaya. Pero kaugnay niyan, mga kasama, meron tayong na-invite o nakuhang mensahe mula sa ating kaibigang organisasyon dito, yung tinatawag na Asia-wide campaign. At nagbigay ng maikling mensahe sa atin ang kanilang tagapagsalita. Kaugnay sa katatapos lang na US elections para tulungan tayo na i-contextualize siguro. Ano ang pagtingin hindi lang ng mga Pilipino, of course yung ating mga kaibigan na Hapon dito sa usapin na ito. So siguro pwede nating i-play muna yung maikling mensahe ni Comrade Nakamura. Yun, okay. Pakinggan natin. Dali, pasok natin Hello, I'm Yoshio Nakamura from Asian-wide Campaign, Japan. Briefly speaking, I think that Trump's election for US presidency will bring about further instability in Asian Pacific. The Asian Pacific region is an area with vital interest for the US ruling elites. It is the main arena of the great power competition with China over regional and global hegemony. So, the US commitment to the region is not changed, no matter who becomes president. However, Trump has different approaches from Biden or Democratic parties to this matter. I think that the US confrontational forces to China will be further strengthened under the Trump's new administration. They will bring confusion and further rising tension in Asian Pacific region. Trump has repeatedly stated that he will reduce military assistance to Ukraine, but it is for putting more effort into the confrontation with China, the only strategic rival of the US. In the field of trade, Trump may withdraw from the IPEF or Indo-Pacific Economic Framework, which the Biden have been promoting. It is like his withdrawal from the TPP agreement. Instead, Trump will intensify the trade and tariff war with China. Similarly, under the America First policies,
he will impose larger tariffs on trading partners in the region, including Japan. It may bring some confusion to the ruling class in respective countries in this area. On the other hand, US-led military alliances in the region will continue to be strengthened. It's including strengthening military collaboration among US, Japan, South Korea, or US, Japan, and the Philippines. The basic principle of the military policies of the Trump administration is peace through strength. It is surely led to the rising tension and conflicts in the region. As some press stated, under the new Trump administration, allied countries in the region will be demanded to shoulder further military burden. This will directly lead to an increase in military spending in respective countries. For example, in the case of Japan, the Japanese government is now promoting a double increasing of military spending, or an increase from 1% to 2% of GNP, but the amount of may further increase through the strong demand from the Trump administration. Trump will also demand of Japan to purchase more US-made weapons. It's also sure that he will also demand a massive increase of a so-called Constellation budget for the maintenance of the US forces in Japan. The expected policies of the Trump administration over Asian Pacific will bring about further burden of workers and people through strengthening of exploitation and oppression and the expanding military tensions and regional conflicts. So I believe that the people in Asian Pacific should unite to fight against the expected anti-people policies by the Trump administration in solidarity with people's struggle in the United States and the rest of the world. Malaman yung kanyang sinabi, ano? Define niya yung Yes, oo. programa ni Clinton sa Japan, Yes, sa Asia. yes. Again, we would like to say our heartful thanks to AWC Japan, to Comrade Nakamura, for delivering a short message for our program tonight. Ayan, medyo mga kasama, paubos na. Medyo paubos na yung yung baon kong English. Anyway, maraming salamat Nakamura-san. Ayan, Thank you siguro very much. very critical ang pagbabagong ito siguro, o yung pagbabalik ni Trump sa US pagdating dito sa pananaw ng mga Hapon o ng mga kaibigan nating Hapon. Especially doon sa yung epekto nito doon sa kanilang bansa, lalo na dahil doon sa patuloy na suhay ng imperialismo ng US sa Hapon bilang kanyang junior partner o junior imperialist partner dito sa Asia Pacific. Tuloy-tuloy yung expansion ng mga US military bases. At gaya nga ng sinabi niya, tuloy-tuloy din yung kung may expansion ay ang tanong ay saan kukunin ng gobyerno ng Japan yung pantustos sa military build-up na ito. So practically, batay doon sa mensahe ni kasamang Nakamura, kukunin ito sa mamamayan. Kaya ngayon nararamdaman na natin dito yung drastic na pagtaas ng buwis, yung kahit sa mga premiums yung mga social premiums natin tumataas, and then lumiliit habang hindi naman sumasabay yung pagtataas ng sahod, and then maraming fiscal deficiency ang Japan ngayon at nagreresulta yan ng inflation. So isa sa pangunahing tatamaan nito, of course, yung mga mamamayan, yung mga consumers.
dahil doon sa pagtaas ng mga consumption tax at iba pa. At the same time yun nga no, yung hindi compensated doon sa pagtataas ng sahod. At tandaan natin ang Japan is still matagal nang nasa aging population, malaki yung age gap. Kaya kahit doon sa kanyang labor workforce, talagang said na said kulang Kaya patuloy na mag-aangkat ang Japan ng hindi lang libo milyon-milyong foreign workers. Sa ngayon kasi mahigit 2 milyon ang mga foreign migrants dito. Almost 1.6 million ang manggagawa. At by sa taon lang ito hanggang 2029, nagpaplano ang Japan na mag-recruit pa ng at least 1 million foreign workers. At until 2040, ang tansya nila para lang ma-maintain yung economic affluency ay kailangan nila ng at least 8 million foreign workers para i-compensate yung problema sa able manpower. Kaya kumbaga, kung ganito, na patuloy ang agos ng migranteng manggagawa at dahil naman ang tunguhin ng gobyerno ay mag-increase ng taxes, panatilihing mababa ang sahod, aasahan natin na itong libo-libong kahit ang DMW kasi si Marcos mismo pinagyayabang yung bilateral labor agreement na o deal with the Japan government. Asahan natin na papasok ang gobyerno o mga Pilipino dito, manggagawang Pilipino at iba pang lahi sa isang economic condition na hindi paborable. At pagka ganyan, siyempre, laging isasalba ng Estado ang kanyang sariling mamamayan. Ganon din naman ang mga malokal na kapitalista, papangunahin siyempre ang kanilang tubo. Kaya we are seeing sa panig naman ng migrante, we agree doon sa pananaw ng ating mga kaibigan sa AWC na it would be challenging years ahead of us since ngayon na nagbalik ang isang pasista, misogynist at racist na Pangulo ng Estados Unidos. Kaya for sure, mayroong mga immediate implications ito both dito sa Japan at sa Pilipinas. Ayan po, yan, maraming salamat. Again, thank you to Grabe, no? Grabe yung kahit yung mga Hapon nagpapanik din pala sila sa usapin ng na pagkapanalo ni Trump, Parang ang kalagayan ang pagkapanalo ni Trump parang ito yung magde-define ng fate ng buong mundo eh. Kasi Mm. nakakabit kasi 'di ba? Nakakabit nga yung ekonomiya ng daigdig sa dolyar di ba? So kaya nga sabi ko siyempre alam naman natin bali-baliktarin mo man 'yan. Kesi Hoda ito ay Democrat or Republican yung manalo. Tuloy pa rin naman yung pananakop ng imperialista sa daigdig, di ba? Tuloy pa rin yung kanilang ginagawang style, international style ng panggigera. Tuloy pa rin yung kanilang walang magbabago doon kasi ang agenda naman ng Amerika ganun di ba? Ang agenda nila is hegemony sa daigdig, di ba? So basically walang magbabago, pero the question is ano yung mas matindi pang epekto sa Pilipinas kung ang isang magiging presidente is ng isang bansang numero 1 imperialista ay kagaya ni Trump na yun nga misogynista, di ba? Tapos racist talaga na numero 1 racist. So siguro bago tayo magpatuloy para mas maganda mas ma-contextualize natin siguro ipasok muna natin ang isa nating segment, ang pinaka-paborito nating segment ever. Alam ko sinong ipapasok. Ipasok si Dick. Naalala ko Pasok natin, Brad. Dixon! So ipapasok muna natin ang ating Si Roderick Paulati pala yun, ang ating paboritong segment at saka ang bagong video ng paborito nating segment. Mas pogi siya rito ngayon sa picture na to. Talaga? Mas pogi siya dito. Mas bumata siya ng mga inihap. Sana mapansin ng crush ko dyan,
Oh, yeah. Paging paging Nakikinig tuloy paging ako. crash. Hi, Oh, eto Crush. na 'to. Hi, crash. Eto na, eto na, Magbabasa eto na. Yun. Okay. Yung picture ko parang ngiting panalo, eh, 'no? Parang Panalo, nanalo sa panalo. loto. Oo, parang nanalo ako sa loto kahit di ako tumataya, eh. Oo, sige umpisahan muna natin 'to sa trivia. Yung, parang style maritisan muna tayo kunyari 'no, pero totoo ito. Alam niyo ba, 'yan, FYI, na si Trump at ang pamilya Marcoses o si BBM ay mayroon silang tinatawag na parallel, relationship, ano, parallel Ano, relationship, parallel universe, eh. parang may pagka-similarity, parang or analogous. Nag-i-English na ako kasi in-expect ko bisita tayong Amerikano, eh. Makakapanayam natin yung mga tagapagsalita ni Trump. Ayan, analogous na ugnayan, ayun. Oo, eh. Ayan, hindi to tsismis, Hindi tayo totoo 'to. napagbigyan ng spokesperson Oo, ni President oo. Trump, eh. Oo, nung panahon ng diktador na tatay ni BBM, mula 1965 hanggang 1986 ay nagkamal ito ng bilyon-bilyong dolyar ng, hindi maipaliwanag na yaman. Sa Ingles, ang tawag doon ay, kasama ito sa isang tabo kong Ingles, unexplained wealth. Yun, yan, hindi Ah, maipaliwanag na kayamanan o ill-gotten wealth, sabi nga ng Korte Suprema. Pero mas malupit ang tawag doon ni Senador, dating Senador Jovito Salonga, ang tawag niya doon ay Marcos Plunder. Mas malinaw, mas, Oo, yun dapat gano'n, eh, tumpak. Marcos Plunder. malinaw. Oo, kaya lang, baka kasuhan kasi siya ng ano do'n, eh. Dinambong, sabi. Oo, ginambong. Great again. Oo, sa estimate PCGG noon o yung Presidential Commission on, Good Governance o Good Government, umaabot ito ng 5 to 13 billion US dollar. Yung, yung kayamanan na yun ano. Ikaw ba naman 21 years na mamuno ng bansa, 'di ba? Tatay mo 21 years na Mm. pinamuno ng bansa, huwag mo sabihin wala kang, bahagi. Yun. At isa sa natuklasan ng PCGG noon na pag-aari ng pamilya Marcos ay ang malaking gusali sa New York, yung Financial District, yung tinatawag Oo. nilang, Manhattan in New York, ano. Ang tawag sa building na ito ay, 40 Wall Street. Dati itong Bank Manhattan, Trust Building. Malaking building 'yan ano. Kalain mo, isa 'yan sa skyscraper ng New York. Ayan, ang New York parang ano 'yan, 'yan ang pinakasentro, parang Makati sa atin, eh. 'Yan ang Mm. nan diyan nag-oopisina yung mga malalaking kumpanya ng, armas, malalaking kumpanya ng, ah, korporasyon na naghahari sa buong daigdig ano, Nandiyan nariyan. ang stock exchange, eh. Oo, andiyan ang stock exchange, nasa New York. Kaya yung building na 'yan halos 283-meter skyscraper, 'no? At ang tawag sa building na 'yan ngayon ay Trump Building. At ang building na 'yan ay dating pag-aari ni Ferdinand Marcos Sr. Naku, Isa 'yan sa mga building na iniregalo niya hirap naman sa yan mga kinukuwento birthday mo. ni Imelda Marcos. Hirap naman yung 40. kinukuwento mo, Kasaldi, yung mga anti-BBM Oo. ngayon na tapos pro-Trump. Medyo ano 'to, dinidikit ko lang yung Kaya parang, magkaroon ng identity. Kaya magkaroon ng yung identity crisis sa mga kaya yung analogous sa relationship sabi ko nga, nakaw na yaman, korapsyon, mga nakatago, parang pareho ni Trump may mga gano'ng kaso din si Trump, 'di ba? Ayun, malapit 'di ba? Parang, puwede natin i-segue diyan mamaya yung kuwentuhan natin ano? Birds with the same Nakakatuwang feathers. nakakatuwang basahin yung iba't ibang komento at opinyon sa social media, 'di ba? Ang daming nalungkot, may mga na-upset sa pagkapanalo ni Trump kasi, siyempre Kamala Harris sila. Pero sa US, hati ang pagtingin ng mga kababayan natin kay Trump. May ayaw sa kanya dahil, sa record niya ng, tulad halimbawa ng, karahasan sa mga protesta, yung mga policy niya sa immigration, ano, yung misconduct, mga sexual misconduct allegation na kinaharap niya, napakarami din 'yan, ano. Meron siyang, di umano mga artista na
sexually nakaugnayan niya at binayaran niya para wag magdemanda. At yan ay hindi lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin diyan sa Amerika. Pero marami din siyang likers. Kahit marami siyang haters, marami din siyang likers. Dahil naman sa kanyang linya at plataporma na yung tinatawag nating Make America Great Again, di ba? Maraming Parang naniniwala parang dyan eh. parang nangyari yan noong 2016 eh. Yes, hindi Yung makontradict astang yan. ng Biden Mm. government at saka ni na Kamala Harris yung yung binabanggit ni Trump na matindi ang krisis pang-ekonomiya ng Amerika. Kasi sila yun namumuno kaya napakahirap i-contradict. Kaya maraming naniniwala kay Trump na kaya niyang iangat ang kabuhayan ng Amerika dahil sa ito ay isang negosyante, ito ay isang di ba, mayamang tao. Hindi na raw Saka magnanakaw kasi mayaman na. oo, saka Kako-convict lang eh, kamakailan eh. Tsaka yung kanyang yung Tungkol programa sa talagang negosyo. akala mo magsaysay. Alam mo kaya siya magsaysay, Filipino Mm. First, 'di ba? America First policy na tinatawag niya. Yun, ganyan na ganyan din Yung siyempre yung kanyang yung controversial na immigration policy. Ang plano nga niyan, immobilize ang buong military. Ang military nila for first 100 days niya sa White House, ang plano niya ay massive and aggressive crackdown, anti-immigrants talaga yan, sa mga illegal immigrants sa Estados Unidos. At meron ding usap-usapan na maaring yung mga kababayan nating neutralized citizen, mga ngayon ay mga American citizen ay i-deneutralize niya, Plano niyang tanggalan ng American citizenship at i-deport. May mga ganon ding usap-usapan, pero wala pa namang Tatanggalin din ba, Kasaldi, ma-interrupt Mm. kita, no? Tatanggalin din ba nila yung HB1 visa? Kasi yung HB1 visa, doon nila hinuhugot lahat ng talino sa galing sa ibang bansa, yung mga genius, Oo, yung pinapapunta mga nila sa kanila para pagtrabahuhin sa kanila. Eh di, problema yun. Pag i-deport mo lahat ng mga siguro baka hindi kasamang chat kasi supporter din niya si Elon Musk Si Elon Musk yes. maraming inabsorb na na mga matatalino natin, mga engineers natin, mga applied physics na mga kababayan natin na kay Elon Musk So Maraming kahit doon nagtatrabaho pa dyan, lang discriminative na. Oo, siguro may choice din. May choice din siya. Alam mo naman yan si Trump, at alam mo ang tawag nga niya yung statement niya na sumikat diyan ang tawag niya sa mga immigrants sa atin immigrants are eating our cut. Sabi niya. Sa mga word niya 'yon Nako. Kumakain ng pusa, parang na-imagine ko Chinese ang pangunahing kalaban niya sa Parang may pinariringgan nga Naalala ko, pinariringgan niya kasi meron siyang unfinished business diyan sa Shuttle China na racing. Oo. Nangangain ng pusa, siopaw. Yun. Pero nakakatuwa lang at punta kayo sa Kung aso pa yan baka Pilipino. Pero hindi nyo ba napapansin yung mga kano pala parang Pilipino din pagdating sa pagboto. Kalain mo, napakapangit ng record ni Trump, di ba? Convicted felon for 34 years. For 34 counts, Oo. Hindi na nga siya makakapunta sa 37 countries Oo, grabe ang mga kaso niyan. Binoto pa rin siya ng mamayan. Di ba? Parang pinasal din. Alam ng convicted criminals, magnanakaw, patong-patong ang kaso ng korupsyon, mamamatay tao. Binoboto pa din. Analo pa rin, Mukhang pareho yata tayo ng standard, Yung mga Pilipino at mukhang pareho yata ng standard pagdating sa pagboto. Sa tingin niyo? Ganun, birds with the same feathers again? Oo, ganun. Anyway, sa malalim na pagsusuri at sa pahayag din ni kasamang Renato Reyes ng Bayan, naalala natin, binanabasa natin yung statement ni Renato, nakapost sa Facebook, binasa ko yun Malinaw naman ang mga dahilan at batayan kung bakit nanalo si Trump at natalo yung pambato ng incumbent Democrat na si Kamala Harris. Siyempre dahil ito sa madalang krisis pang-ekonomiya ngayon na nararanasan ng kanilang mamamayan. Na dahil sa kanyang popularidad bilang mayamang negosyante, ay nakahikayat ito through manipulative tactics. Ginamitan niya talaga ng manipulative tactics
na maiahon niya ang kanyang mamamayan mula sa kahirapan at krisis. Parang Nagpabaril pa sa totoo 'pag tenga. nagsalita si Trump, eh, 'no, yung, Di umano, may aahon niya. oo, maiahon niya sa krisis na kinasasadlakan. At yung ganitong rhetoric ni Trump, hindi nasasagot ng kampo ni Kamala. Kaya hirap na hirap sila na Yes. sagutin ito at ayaw nilang sagutin dahil totoo. At sila yung incumbent, political, nasa posisyon, 'di ba? Vice President Yes. at presidente. At, Oo. isa pa diyan, yung lantarang pagsuporta ni Biden at Harris, Kamala Harris sa genocidal war nila sa Israel, at Mhm. sa Palestine. Genocidal war nila ng Israel sa Palestine, Kung na magupit yan umani sa daigdig. umani yan napakaraming protesta sa Mm. mga malalaking unibersidad nitong mga nakaraang taon, sa Estados Unidos. In fact, naging tugon pa dito ni Biden at saka ni Kamala Harris government ay karahasan, mga aresto, 'di ba? Yung ganitong backlash nakasira sa kanilang, kandidatura. Lalong-lalo Hmm. na yung, mga kabataan, napakarami nilang mga voters, mga kabataan, na nasa mga unibersidad, 'di ba? Sa isang banda, hindi ibig sabihin na sa pagkapanalong ito ni Trump ay matitigil na ang panghihimasok nila sa ibang bansa. Malinaw naman ang pandaigdigang krisis na kinakaharap ngayon ng mga monopolyo kapitalista, ba? At ng mamamayan sa daigdig. Patuloy itong nag-aanak ng karahasan, kawalan ng hustisya, kawalan ng trabaho. Ang global crisis na ito mula sa akumulasyon ng domestic na krisis ng mga kolonya at malakolonyang mga bansa ay dahilan din kung bakit nagluluwal ng libo-libong immigrant, OFW, dahil din sa malalim at malawak na disgustong panlipunan na pinalalala din ng mga kasabwat nito sa na bansa. Ibig sabihin na yung programa halimbawa ni Trump sa usapin ng immigration policy niya, lumilikha sila ng napakaraming immigrant tapos itataboy nila. 'Di ba? Para nilang Tawag dun pinapatay. parang basahan na ano, 'pag Eh, marumi na, tapon. Disposable. Maraming issue na nakaugnay sa pagkapanalo ni Trump, Marami tayong mga issue na nakaugnay na pwede nating talakayin at pag-usapan. Isa na diyan yung malapit sa atin, siyempre yung immigration policy, yung sabwatang US BBM sa issue ng West Philippine Sea. Bagamat may mga ilan na siyang mga binibitawang salita na pagpapatuloy niya yung ilang mga kasunduan sa pagitan ni BBM at ni Biden, ay hindi pa rin nakakasigurado ang ang marami dahil meron pang ibang sinisilip na halimbawa yung pang-ekonomiyang interes na dala-dala ni Trump sa kanyang programa ay maaaring ipasok niya diyan, idugtong niya din sa tinatawag nating matagal na at matanda ng kasunduan natin sa usapin ng military politika, yung Mutual Defense Treaty natin. At saka diyan din titingnan din kung ano ang kalagayan ng EDCA, yung mga kasunduang militar sa atin sa nakaraan ni Biden at saka ni BBM, At isa sa pinaka mabigat na usapin din na dala-dala ni Trump ay yung usapin ng climate change, mga kasama, Na hindi siya naniniwala. Oo, noong 2017, nag-withdraw siya ng membership nila sa Paris Agreement. Umalis sila doon sa kanilang membership. Siyempre, malaki ang impact niyan, lalo na sa China. Sabi ng China, yung malaking bansa nga, Estados Unidos, umalis din sa Paris Agreement na yan. Kami pa kaya? Di ba? Yung mga malaking bansa. At yung kalagayan din ng Taiwan, kung ano ang magiging posisyon dyan ni Trump, isa rin yan. So, yun, yung mga nakikita at nasisilip na pwede nating talakayin at pag-usapan. At Okay. yun ang maiksing binabahagi ko sa ating FYI. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah. Yun. Feel talaga yung sombrero mo doon, kapatid. Ito? Feel ko talaga yung sombrero mo doon.
Marami dito sa ukay ko lang 'to nabili, eh. Sige ano, Parang Ano? parang Maucap, eh. Oh, workers go. union yan. Ano ba yung mga pagtingin ninyong Siguro mga ano, kapatid? batay na rin sa ilang mga, yun nga, statement ng, bayan sa pamamagitan ni Renato Reyes ano. At yung ilang mga pahayag na din ng ibang mga observers, mga political analyst ano. Ay Yun, may sasabihin si baby, may kinalaman kay Ano Trump yan. daw? May kinalaman kay Trump 'to? Oo, yan sa usapin yata na yan ng, ano, ang tawag doon tantrums. tantrums. Tantrum. Trump Ano, tantrums. magandang punto siguro 'no, yung unang tanong, bakit nanalo? Ano, given na ni-reject na siya, nung kanyang re-election bid nung last time, 'di ba? Yes. Kalaban niya si Mm. Biden. And then after nung 4 years niya, yung MAGA campaign niya o yung Make America Great Again niya, hindi siya nagkaroon ng fruition actually, 'di ba? Kaya nga siya hindi ibinoto nung nag-re-election bid siya nung kalaban niya si Biden. And then siguro nga magandang punto, yung binabanggit ni Casaldi na din ano, na ang failure ng mga Democrats to make good of their promises, tulad ng pagpapabuti ng kabuhayan o ng ekonomiya at yung mga issue kasi ano, na dikit sa sikmura ng mamamayan ano. Mukhang lumutang dito, nagkaroon ng disconnect ano, yung Oo. programs, proyekto ng Biden administration. Actually, ang Biden administration, sa totoo lang, it looked very frail and weak ano, dahil Mm. oo, Yung napaka-sloganeering ng ano, ng kanilang plataporma, eh. Parang, ideal na panawagan na magkakaroon ng ano lang, 'di ba, magkakaroon ng, magandang pamumuhay, pero hindi nila dine-define kung paano ito sa aktuwal 'no, paano natin Gano'n yun, iaangat eh. ang ating kabuhayan. Parang sinabihan kang ano ka, maliligtas ka, Oo, pero hindi mo naman oo, alam kung ba't maliligtas ka. mm. Napaka-popular nun, nung gano'ng klase ng yung mga idealistang ano, statement. Ang thing is, makikita mo yung reflection nun, yung desperasyon, sa parte ng mamamayan kahit sa parte ng Amerika. Dahil nga matindi yung krisis, Yung desperasyon talaga kakagat kahit saan, yung mas ano sila, mas vulnerable sa manipulasyon. Sa Pilipinas nangyari yan, Hindi natin puwedeng sabihin na sa kanila lang talaga yan, Sabi ko nga parang may pattern na nangyayari. Dahil sa hirap ng sitwasyon, dahil matindi ang krisis nga sa daigdig, ano, gano'n yung nangyayari. Kung sino yung may, kapal ng mukha at may lakas ng loob, talagang nakakapasok sa pamumuno ano. Wala na yung decency. Nawawala na yung decency na dapat ay inaasahan ng mamamayan sa isang public official na dapat, 'di ba? Wala na yung gano'ng klase ng ng standard. Nabuhay din sa kasinungalingan yung gobyerno ni Biden at saka ni Kamala Harris for the Mm, past 4 years, mm. eh. Kapag nag-uulat sila ng, economic sa situation halimbawa ng Estados Unidos, lagi nilang yung gross domestic, lagi nilang sinasabi na mataas naman ito at, patuloy na umuunlad at umaangat yung ating kabuhayan, yung ating ekonomiya. Pero sa aktuwal, hindi ito nararamdaman ng mamamayang Amerikano. Yan, same Totoo. same pareho ng Pilipinas, gano'n din ang ating gobyerno, eh. Sa papel magaling, Mm. pero sa ground may problema. Para bang sinasabi nilang magaling lang kayo sa pelikula, pero sa totoong buhay, hindi. 'Di ba parang gano'n yung Oo, sitwasyon? oo. Ayan, laki ng epekto niyan talaga sa ano niya, Mm. sa para manalo sila, hindi naman nila nasasagot 'yan. Talagang ano, pabulusok talaga yung kanilang, popularidad papunta talaga kaya sa pagkatalo. puwede nating sabihin, 'no, na parang kapit sa patalim itong in a way ano, yung resulta.
ng botohan sa Estados Unidos dahil sa malalang desperation at discontent ng mga masang Amerikano Oo. Mm. sa programa ng nakarang administrasyon. Kaya kapit sa patalim itong pagkakapanalo ni Trump. And he actually capitalizes doon sa fear. Yung ganun eh. And Oo. yan kasi yung namomotivate tayo ng pangamba at takot, it leads to mas seryosong problema, which is dictatorship and tyranny. Ganyan po yung nangyari Totoo. ni Totoo. Duterte eh. Yung tinakot tayo na sa lahat, totoo din naman na maraming mga sangkot sa droga, opisyal ng gobyerno, police, law enforcement, which is true. Pero hanggang sa iparamdam sa atin na na wala tayong aasahan sa sistemang panghustisya, kaya dapat sa mga yan pagpapatayin, pag ayaw Mm. pag Yung tyranny, ayaw lumaban, palabanin nyo, patayin, ganun, Mm. Yung very decency nga nawala na talaga, no? Yung mm, tyranny na yung namamayani, yung tipong tyranny yun eh. Yung ganong klase ng mga deklarasyon, yung kagaya nung sa Pilipinas nangyari yun, yun nga ganun kagaya nga 2016. Hindi na, gaya nga na sinasabi ni Casaldi kanina, hindi na dinidefine papaano ipauunlarin yung Pilipinas. Which is, yun naman yung kaibahan kung ang pag-uusapan na halimbawa, yung tayo halimbawa sa bahagi natin yung mga kumakandidato, di ba? Sa ngayong paparating na election, medyo idikit ko sa ngayon, At least pag tinanong mo sila, ano yung alternative mo? Paano iaangat yung economy? Meron silang agenda na nandyan. Hindi violence, di ba? Hindi ba yung, okay itong prevailing system. Di ba? O yung prevailing system ng globalisasyon, di ba? Ganon din naman sa US eh. Prevailing system okay to, pero may problema lang tayo, patsihin natin, pagpapatayin natin, yung mga tao, etc. Di ba? Parang, yung mga migrante, linisin. Mm. It reminds us doon sa nangyari sa sa nung panahon ng Holocaust sa Germany, Yan doon sa cleansing, yung ethnic cleansing, na para bang tinatratong mga rodents o peste ang mga migrante na kumakain sa pagkain ng mga lokal, kaaway sa trabaho. Ganyan din ngayon yung ginagawa ni Trump, di ba? Ang nakakatakot nga dito o very alarming ay yun mismo yung core ng kanyang campaign. Oo. And to see na majority ng mga Amerikano ay bumoto para dito, di ba? It sends us na i-empower nyo kami na mismo. Yung delikado diyan when di ba sa malakas ang federalism sa yung sa Amerika. So once na nagdesisyon ng mga state na magkaroon ng local policy or something about the status ng mga migrants, it could happen. Kasi nga majority ng tao o resulta ng voting, it will translate into something violent. Kaya hindi naman natin tinatakot of course. So kumbaga sa ating analysis, it could happen. At yan nangyari nung panahon din mismo. Naranasan na yan nga nung panahon ni Trump na 4 years biro mo mga sanggol, mga paslit inihiwalay sa mga magulang. Grabe yung policy. Para i-enforce yung kanyang immigration policy. It's Tsaka ang siste nun, pagka namamayani yung ganong klase ng narrative lang, na ang sinisisi ay mga foreign, mga immigrant, ay ang matindi kasi nun ay nawawala yung focus ng tao sa tunay na problema. Exactly. Yung tunay na problema sa lipunan, kung sa Amerika man yan o sa Pilipinas, parang sa atin, sinisi mo yung droga pero hindi mo nakita yung tunay na problema ng lipunan, which is laging isinisigaw ng mga nasa kalye, burokrata kapitalismo, 'di ba? Yung problema ng imperialismo, problema ng kawalan ng lupa, 'di ba? Yung problema ng isang semi-colonial, semi-feudal na society sa Pilipinas. Hindi na hindi na nakikita kasi ang focus mo ngayon nandoon ka sa maraming droga. Di ba? Maraming droga, kailangan daw pagpatayin yan.
Kailangan daw ubusin 'yan. So inililihis yung yung tunay Hmm. na usapin sa isang lipunan. Ay nakakatakot 'yun. Gaya nga ng sinasabi mo kanina 'no, nakakatakot yung gano'n kasi ini-empower mo yung tao at nagiging anong tawag nun, chaotic. Nagiging chaotic, hindi na maka-focus. So, palugso, 'di ba? Mamamayani lang kung sinong may kapangyarihan, gano'n ang yun, Mangyayari absolute yan. absolute yung tangan mo sa tao kasi takot sila, eh. Disarray ang Magkakaroon tao ng at takot. Oo. magkakaroon ng yan, induced state-sponsored terrorism, ano? Mm. Magta-translate sigurado yan on the ground doon sa mga followers. Alam naman natin merong mga extremist groups diyan sa white supremacist groups, sa mga right extremist groups sa US at armado itong mga 'to, no? So, Oo, alam mo naman diyan parang ang baril diyan para ka lang bumili ng kamatis. Lahat ng mga mamamayan nila may mga baril, no? malakas ang Ah, Asian hate crime sa sa Amerika, yung binubugbog na lang kung saan, napagtripan lang ng Sino yung nung Pilipino panahon noon ni hiniwa sa mukha? Oo, Hindi ba oo, merong meron din gano'n isa na tayong balita? kababayan diyan na gano'n. Part and of yan ng course, part kasi ng programa talaga ni Trump yan mga kasama, eh. Tingnan mo naman 'di ba, malinaw ang kanyang sinasabi na kaya walang trabaho ang mga Amerikano kasi inaagaw ng mga immigrant, inaagaw ng mga Spanish Mexican, mga Asian, yung kanilang trabaho. Eh, kung tutuusin yung mga trabaho naman na yan ayaw nila, eh. Yung ayaw Naghahasik ng fear. oo, talagang Naghahasik ng fear. dini-divide lang niya Oo. yung pananaw ng mga mamamayan niya na parang labanan niyo ang ano niyo, ang sisihin niyo yung mga yan. Na Parang pinag-aaway-away Alam niyo bang merong ganyan din dito sa Korea, 'di ba? Dito sa Korea may ganyan din, na yes, sentiment yes, yes. Nung yan na yung ano kaya eh, pinagsusumikapan nating talagang makipagkaisa sa mga manggagawa, mga kakilala natin. Kasi may ganyan din na fear. Kasi lalo na ngayon bumabagsak yung economy ng Korea. Papabagsak, papabulusok, hindi sila maka-recover since 1997 na gumuho yung financial crisis, hindi sila maka-recover. So talagang may inflation, halos nagtaasan ang mga bilihin ngayon. Sabi nga nung kasabay ko kanina na isang migrant, kasabay ko kanina sabi niya, alam mo ba dati yung binibili daw niya na 3 itlog na nilaga na sa palengke. Sabi niya yung 3 piraso nun, noong araw tsunon lang. oo. Sabi niya ngayon 1.5 na. Yung 1.5 na, isipin mo yun, 50% yung inangat nung presyo ng 3 itlog na nilaga na binibili niya. Makikita mo agad yung inflation sa pagkain pa lang yun Inflation yes, sa exactly. pagkain. Oo. And then ayan, siguro dumako naman tayo doon sa usapin ng international situation. Siyempre mas concerned tayo doon sa magiging international policy ni Trump pagdating dito sa issue ng China issue o yung West Philippine Sea at yung build up ng military dito sa hanay ng first island strait ng Taiwan, Pilipinas, Korea, at iba pang mga Mm. bansa. Yung island chain na binubuo nila. Alam nyo, patay na rin doon sa mga statements ni Trump at yung sa nakarang administrasyon niya. Medyo siguro, though hindi ipo-pull out ng US ang kanyang tropa, maaring in the meantime, in 4 years, ay baka magkaroon din ng pagbaba ng tensyon siguro. Dahil nga doon ang pagtaas ng tensyon dahil ang interest ni Trump ngayon ay taasan yung hindi naman openly nagsasabi ng embargo kaya lang gusto niyang taasan yung tariff ng pagpasok ng mga Yung Chinese weapon niya. products at Plano niyang maaring plano niyang i-engage ang China sa trade war at at oo, hindi doon sa military war na tunguhin ni Biden at saka ni Kamala Harris. So, pero kasi siyempre war is always an option kasi parehong imperialistang kapangyarihan. totoo. Pag hindi nagkasundo sa lamesa yan, alam na natin ang kasunod. Oo, doon yan Sabagay, pupunta. sabagay nakikita naman natin noon pa 'di ba na yung
na yung mga imperialistang bansa ayaw naman nila ng World War actually kasi mawawarak din naman sila, di ba? So kaya ang ginagawa nila kumbaga pinapatsi-patsi nila yung gera. So yung gera sa yung gera sa Middle East, sa ang tawag dito yung Ukraine, etc. Ukraine, Ukraine, Ano, Russia. Mm. ang iniiwasan Mm. nila mangyari sa sariling bakuran nila yung Gera, duguhan. oo. Kaya nga mas So, proxy kaya war. Ngayon mas naman, proxy war yung kanilang siguro sa isang banda ay magiging ang titingnan natin na critical dito, mag-pull out nga ba ang US sa Russia-Ukraine conflict at ano ang magiging stand ni Trump dito sa Israel Mm. Maraming going tumitingin diyan sa totoo lang. kasi openly alam na lahat na malaki ang donasyon ni Netanyahu sa kanya. So sa kanyang campaign. So nanuhol na eh. So 'di ba? Negosyante ito, parehong mga utak pulbura na kapitalista. Kaya kumbaga may Mahalaga sa aasahan kanila tayo pera. na kapayapaan sa Gaza sa lalong madaling panahon sa kabuuan ng lupaing Palestino. Parang malabo. Mm. Pero yung ating mahal na Pangulo ay nagpaabot na ng kanyang pagbati at Siyempre congratulations. friendship eh. Friendship sila eh. At sa tingin ko, magpapatuloy yung naka-permadong mga programa ng Estados Unidos sa atin sa panahon ni Biden at ni BBM sa usapin ng panatilihin yung ironclad policy nila sa Pilipinas laban sa China. So Baka nga lately talagang nga 'di ba pinirmahan ni Ferdinand Marcos Jr. yung bago nating mapa ng Pilipinas na kung saan pinagtitibay niya na sa mapang ito na yung West Philippine Sea at mga isla diyan ay pag-aari ng Pilipinas. So which is matagal nakaalarma ito sa Chinese government. Oo yun hindi pa para sa Pilipino kundi siguro sending a message lang ito, joke na naman ng US na Ganon yan, ganon. para pulutin itong China no? Kaya talaga Ganon siya makikita actually. Itong foreign policy kung meron man itong si BBM ay very very siyempre alam naman natin may kaso yan sa US. Anytime pwedeng buhayin o buksan yung kaso niya. Ngayon dalawang presidente na sila na may mga delikado madali ng extradition treaty yung nagpunta sa ibang bansa. Anong tumawag si BBM kay sabi sa kanya ni Trump, I feel you. Hirap na po ganyan. Yeah, of course I feel you because we have the same predicament. Same predicament. We have the same predicament. And ito may lumabas na statement. Ewan para bang consul ba o embassy ambassador yata ng Pilipinas sa US na nagsabi na sa mga non-documented na mga si Romualdez, Ambassador Romualdez. Umuwi na kayo, sabi niya. Oo, malis na kayo, lumabas na kayo habang maaga. The question is, mapapalamon nyo ba sila sa Pilipinas? Walang malinaw na programa yung BBM government sa usapin ng napakadami nating mga kababayang TNT diyan sa sa Estados Unidos. Hindi, kahit hindi lang sa US. Nangangamba diyan sa policy ang estimated nila diyan sa US nasa 4 million. Imagine that. Kasi it sends the signal na yung mensahe ni Trump na wawalisin namin ang mga migrante, tinanggap at ngayon parang dinadala sa ating sariling embahada sa ating mga kababayan. So, kung saan ina-expect natin na sila sana yung unang magtatanggol diyan. Ibig sabihin, pinagkanulukan na ng gobyerno, nilegitimize niya yung statement ng host country. Di ba? So, hindi kumbaga sa ang question naman palagi is, ang lakas-lakas ng loob niyong magsalita ng ganyan. Meron ba kayong kakayanan na buhayin yung mga Pilipino? In the first place, unawain nila dapat at dapat nilang aminin ng gobyerno ng Pilipinas yung katotohanan. At talagang dapat nilang
na matagal na natin sinasabi at yakapin nila na hindi naman umaalis yung mga Pilipino para magpaka-TNT sa labas ng bansa o magtrabaho sa labas ng bansa just for the sake na trip lang nila. May problema talaga sa lipunan. At yung problema sa lipunan ng Pilipinas ay inugat din naman sa usapin ng, yun nga, policy ng dikta ng mga imperialistang bansa na kagaya ng US. Di ba? Yung kanilang globalization ever. Di ba? Yung kanilang style na recovery ng pagkabangkarote ng kanilang ekonomiya. So, ano yun eh? Pagkabangkarote nila, pagkabangkarote natin eh. So, yung mga Pilipino, maghahanap talaga ng pasture yan, greener pasture. Ngayon, ang problema is, instead na kanlungin, para bang dito, nangyari yan dito sa Korea, kamakailan lang, di ba, may namatay. Imbis na agad-agad tulungan yung namatay na non-documented, ang unang bungad, hinihinga ng 5 million yata. kung hindi lang sa atin, dulog sa atin, di natulungan. Di ba? Hindi na may pondo pero dinideny yung mga ganung bagay. So, masakit 'yun yung statement na 'yon yung nung ambassador na 'yon sa US na ang sabihin niya nilegitimize niya agad. Hindi na 'yun hindi pa 'yun usapin ng nilegitimize niya yung statement ni Trump, which is sad. Nakakalungkot. Dapat palayasin yun doon kasi ipinagkanulo niya yung mga kababayan niya. Traitor yun. Actually, Traitor hindi ka. lang it's outrageous. Very, nanghihirang yung nabubulol. Napaka-ungentleman nun. Ang concern mo, mga OFW sa bansa na yan, tapos pinagkanulo mo. Di ba? Parang napaka naman yata nun. Dapat hinalikan na lang sana niya para makumpleto. Actually, nag-focus kamay na nga na anything happens to you, wala kaming pakialam. Yun lang yung simpleng mensahe nila. Napakabigat nun, of course. Maganda sana kung halikan na rin niya. Kasi ganun si Judas eh. Hinalikan niya si Kristo. Diba? Kaya sabi, halikan mo na lang din para mas kumpleto. Umuwi na kayo, halikan ko pa kayo. Diba? Para mas kumpleto yung pagkahudas mo sa iyong kababayan. Exactly. At meron tayong ilang milyon ba ng mga kababayan sa US na 4 million daw, sabi ni Casaldi. Oo, estimated na yun TNT. Sa isang state lang sabi ng mga Filipino community doon nasa 250,000 isang estado lang. Pinakamababang estimated nila Speaking sabi of, nga nung isang mga Pilipino doon sa simbahan lang, kilala nila kung sino-sino, halos sa 10, 7 ang TNT diyan na nagsisimba sa kanilang mga simbahan. kumbaga ito parang very contradicting doon sa propaganda ng US, yung kanyang pagiging democratic di umano na pinangangalandakan mo na ikaw ang bastion ng democracy sa buong daigdig, tapos mamamandila ka ng ganitong klaseng polisiya na pag-away-awayin mo mga tao, i-legitimize mo ang discrimination at yung kasi nga ito nagreresulta talaga mga kasama ng pananakit, meron pang namamatay dahil diyan sa mga Asian hate crimes sa US. Talagang at ito na-empower. Balikan uli natin yung parallelism niya with Duterte. Talagang 'di ba Red tagging, Brad. Yes, at diyan nagsimula yan yung patuloy na pagsasabi, nino-normalize yung karahasan, yung pagiging marahas. Tama ka na-legitimize at na-empower mga ilang sectors ng lipunan to take up action at ilagay sa kanilang kamay yung batas. At masakit pa nga diyan mismong mga alagad ng estado, mga pulis ko sa Pilipinas mga pulis, mga sundalo, gumawa pa nga ng mismong makinarya para i-red tag at dahasin ng tao yung NTF-ELCAC. May pondo pa mismo sa buwis natin. At yan pinapakinabangan niyan ni BBM ngayon, ni Da Junior, Kaya para bang with all the contradictions that we have, meron tayong presidente ngayon na mahilig daw sa pulburon. Meron naman tayong past president na nagte-take up ng fentanyl para lang maging sane siya. And then meron siyang drug war. Nagpapatuloy ang drug war ngayon. Nagpapatuloy ang EJK. Merong mga investigasyon sa Senado, sa Kongreso.
hindi naman tinatas yung usapin ng paglabag sa karapatang pantao. Sino ang mananagot diyan? Kasi nga 'di ba, Mm. lahat naman 'yan ginagawa Ah, in mat ang legislation. haba ng investigasyon tapos wala namang accountability talaga, wala namang nagsasampa ng kaso. Ang Oo, inaasahan nagiging magsasampa ng kaso yung mga biktima, eh, takot nga yung mga biktima. Sila na yung nariyan na sa posisyon, dapat mm, sila yung magsampa ng kaso, 'di ba? mm. So Nawe-weaponize yung ni-weaponize yung batas against the mm. people, which is yun yung sa kadalasan Well, ganyan yung nangyayari oo, pag ang alam mo isang ala presidente o namumuno ay diktador. isa sa alam mo kasama ano, isa may singit ko lang ano, isa sa kaso ni Trump dun sa kanyang pelon na convicted, cases niya ano, Mm. yung kinasangkutan niya. Meron silang grupo diyan na na member siya ng grupo na 'yan, ang tinatawag nilang Trinity White Clubs na 'yan, White Knights, yung mga Oo, knights 'no. Yung Trinity White Knights na 'yan sa Kailangan pag-aaral talaga ng white, eh, ano, 'no? oo, sa iimbestiga ng mga media. Nung pinag-uusapan natin 'to yung Ku Klux Klan, eh, yung KKK 'no. Nung 1865, 1872 na dinurog na ito ng, panahon pa nina ano, ng mga nagdaang presidente, 'di ba? Dinurog na nila ito, eh. Pero buong binubuhay uli ito ni Trump sa, sa pangalan ng kanyang tinatawag niyang white nationalism, ano, white supremacy. So gano'n yung kaso na ito ay, would you imagine na siya ang presidente? Siyempre, tatanggalin niya, buburahin niya yung kaso. Parang si Imelda Marcos lang, 'di ba? Na Mm. magkakaroon siya ng immunity, ipapardon niya yung kanyang sarili sa sarili niyang mga kaso, no? At the same alam time niyo na nangyayari nga 'yan actually Kasaldi, all the while na oo, tayo ay nililibang ng BBM administration sa mga investigasyon pag-demolish sa Duterte dynasty, unti-unti namang nade-demolish din yung mga kaso sa Sandigan Bayan, ano, ng pamilya Marcos. Unti-unting na-acquit. Once in a while merong oo, hindi siya malawak na napatutukan, nililinis yung record ano? niya, 'no? Yes, yes. Kaya kumbaga Hindi nakukulong. Oo. mm, Kinakatuwiran matanda na daw. So yun iyan yung ano, kaya yun, siguro both economically and sa foreign policy wala tayong aasahan na improvements ano when it comes doon sa, 'yan ano direct improvement sa kabuhayan natin dahil, as we all know tayo naman ay matagal lang ano, hindi direktang kolonya ng US ano. Yung ating mga mambabatas, opisyal ng gobyerno, they think like and, alike with the US government. At the same time, sila din mismo ay mga may interes sa local economy, mga Panginoong may lupa, Mm. mga may-ari ng mga malalaking negosyo which are very subservient and subservient sa US Subservient. dictates. yes. Oo, kaya kumbaga, kung ganitong merong, namumuong pasismo sa Amerika, asahan lang natin na mas iigting pa ang kampanya ng BBM administration sa, ng mga anti-mamamayan na mga pulisiya. Malamang pa 'yan mag-i-increase din ng taxes para i-fund yung military build-up, ano, para ano 'no, ay harapin yung di umano China threat ano, quote unquote 'yun ano. China threat at saka At the yung same Taiwan time ano, yung oo, kasi sa pang-market nila sa Pilipinas Taiwan ano. yes, kuwan 'yan kumbaga puwedeng sumiklab nga 'yan, once na humupa na yung Russia, Ukraine and then, puwedeng mag-focus na talaga ang Amerika doon sa para ano saktan ang China, Kaya kumbaga, Mm. ano, we should brace for more economic and, human rights, violations din also pagdating dito sa atin sa Pilipinas. And we as migrants dapat, maging concern tayo dito ano at, siguro mag-umpisa tayo doon sa, balikan ko lang yung punto ni kasamang chat nung last na programa natin. We should demand accountability sa kasalukuyang gobyerno. At kung hindi natin ito mahanap sa kanila, palapit na ang eleksyon, di humanap tayo ng mga bagong kandidato na may malinis, ano na track record na kayang ipagtanggol yung karapatan natin. So yun. Yun. Ayun. Okay, Ah,
So, mga kasama, at tayo ay lumipas na ng isang oras na naman. Eh di, Oo, Oh, sarap sana ng hindi ko pa kwentuhan. may habol ko pa sana yung isa sa usapin din na na sige. mahalaga din kay Trump at may Sige, malaking epekto sa atin yung usapin ng climate change. Pero mahaba-haba ito, no? Dahil sure. may direkta din itong tama sa atin dahil sa ngayon naglilinis na ang BBM government mula kay Duterte hanggang kay BBM yung usapin halimbawa yung pag-demolish ng mga jeepney sa atin, di ba? Ito ay nakaugat din doon sa mga programa nila na nakabalangkas doon sa climate change, no? Mm. Hindi umano. Ah, oo, kaya may malaki ding epekto ito sa kalagayan ng mga Pilipino na kung saan hanggang ngayon ay Mm. binabagyo tayo, sari-saring bagyo, napakadaming mga kalamidad, baha, landslide, na ito Number 1 lahat tayo ay sa ano eh, no? disaster index, eh, sa Oo, buong ito lahat daigdig ay number 1 tayo. ang tinutumbok nito ay yung climate change, yung patuloy na pagwasak sa ating kalikasan. Yun yung at malinaw naman siguro sa lahat na yung Trump administration noong 2016, the past 4 years niya as first na term niya as president ay yung winidraw niya yung kanilang membership sa Paris Agreement noong 2017. Oo. Mm. Yun. Tama. Ayun. Okay. Sige, Ang- at Tayo. again, we would like magpapasalamat tayo doon sa mensahe mula sa AWC Japan, and then Thank you very much to nananawagan din tayo Pwede sa ba ating akong mabigyan ng kopya Nakamura. meron ba silang nun, may black and white ba sila na statement? Maganda yung kanyang pahayag eh. Parang kung pwede pipilad-pilatin naman mo, tayo siguro humingi. ano. Yes, makakahingi tayo syempre. Subukan natin humingi. So, Iwan, last word mga kasama bago tayo magsara. Well, siguro una na ako in a way critical yung itong pagbabalik ng Trump administration, lalo na sa usapin ng mga migrante manggagawa, hindi lang po ng mga Pilipino. Kasi si Trump mismo, he embodies the ultra right and extreme right statement na may tuturing na very anti-migrant ito, at doon niya inirarally, at ito mismo yung core ng kanyang campaign. And since nag-decide ang majority ng mga mamamayang Amerikano to go with that core campaign, we should be alarmed bilang mga migrante, lalo na yung mga kababayan natin sa US. At mas lalo pang nakaka-alarma dyan, yung mismong embahada natin na supposed to be ay nakahanda para suportahan, ipagtanggol at itaguyod yung karapatan ng mga migranteng Pilipino. Documented man o hindi, mahiya naman kayo, lahat kami nagbibigay, dumadaan sa remittances, nagbibigay ng remittances. Sa taon-taon, kino-congratulate nyo yung mga migrantang Pilipino, mga bayaning Pilipino, bagong bayani, dahil sa aming remittances. Pero may isang statement mula mismo sa Embahada ng Pilipinas sa US na nagsasabing, bumalik na kayo, umalis na kayo habang maaga pa. So, yung mensahe na yan, hindi lang siya parang reaffirming, kundi mismong kayo na mismo ang nagiging instrumento para sagasaan at yurakan yung karapatan ng mga namin bilang mga migranteng Pilipino. And it happens every day, kahit saan man po kami. Kaya ngayon sa ating mga kababayan, ulitin ko lang yung kailangan na natin simulan maningil. Make our government official, yung mismong estado, gobyerno natin, to be accountable sa atin. Yun lang naman ang panapat natin sa impunity yung hanapan sila ng accountability. At kapag hindi maibigay yan, sabi nga ng konstitusyon, the sovereign We, ang the Pilipino, sovereign Filipino people. Nasa atin ang demokrasya. At with that, man forma ng resistance na naisip ng mamamayan would be viable and legitimate. Kaya may hindi terorismo ang aktivismo
at lalong hindi terorismo ang paghahanap ng totoong pagbabago. Yun lang po. Magandang gabi at maraming salamat po sa pagtunghay. Muli po ako po si Arde Raimundo mula sa Migrante Japan. Maya Pabengi po. Kaya ko nga. Okay. Ako namang kasunod. Ayun, nabanggit na rin natin sa talakayan yung usapin ng kalagayan ng Estados Unidos at ng kasalukuyan nilang bagong pangulo na uupo ngayong January. Sabi ng Amerika, kailangan nila ng ganitong presidente. Sabi din ng mga political scientists, kailangan talaga ng Amerika ng katulad ni Trump na presidente. Dahil yung karakter daw ni Trump ay kahalintulad ng karakter ni Netanyahu, kahalintulad ng karakter ni Vladimir Putin at ni Xi Jinping ng China. So yung mga karakter na ito ay Nakamamatay na karakter. walang ibang ibig sabihin kundi ang aasahan natin na may titindi ang krisis sa pandaigdigang kalagayan ng ekonomiya, titindi ang mga politikal na bangayan ng mga bansa at ito ay natural na proseso ng pagbulusok ng monopolyo kapitalismo sa buong daigdig. So walang ibang pwedeng harapin naman dito ang mamamayan kundi iharap dito ang mamamayan kundi ang talagang maging mapagbantay, pag-aralan at organisahin ang mga sarili para harapin yung ganitong krisis na inaano nila sa atin, ipinapataw nila sa atin ng mga malalaking bansang ito. Yun lang po, ako po si kasamang Saldi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gaya na sinabi ko kanina, ulitin ko yung statement na sinabi ko kanina. Walang pinag-iba yan. Diba? Imperialism is imperialism. Yun yung point diba? Kaya lang talagang may extra ingredients si Trump. Medyo talagang may pagka-racist yung tao na ito. Tama din yung sinabi mo, Kasaldi, I agree. Tumitindi kasi yung krisis ng pandaigdigan at talagang papabulusok yung sistemang kapitalismo. At ang mga kapitalistang bansa, yung mga bansang imperialista, nagpe-flex talaga ng muscle yon. Kasi kailangan nilang i-reset yung kanilang nababangkaroting ekonomiya. Unang ang tinatamaan nun, tayo. Di ba? So, yung mga sinyales, andyan Di ba? So, ang gaya nga na sinabi ni Ka-Ardi, ang kailangan natin ngayon is walang choice tayo kundi humingi ng accountability sa ating sa gobyerno. Otherwise, or i-intensify natin ang ating pakikibaka para sa ating interes. Di ba? Bilang manggagawa, magsasaka, o mga aping uri sa lipunan. Mas ganun pa. So, ito yung panahon kasi hindi naman hayaan mo na lang na mamatay ka na lang sa gutom. Di ba? O mamatay ka na lang sa Ang solusyon mo talaga is tumindig at makibaka. Ipagtanggol ang iyong interes. Ito yung panahon na ripe. Di ba? Sa panahon ng krisis, tumitindi rin. Lagyan natin ng limitasyon yung ating pasyensya. Kailangan naman natin galit. Sa panahon ng krisis at pagtindi ng krisis at pasismo sa pandaigdigan level man yan o sa lokal man level yan sa Pilipinas, tumitindi din dapat yung ating resistance. Di ba? Tumitindi yung ating resistance upang ipagtanggol yung ating mga sariling interes bilang mga aping uri sa lipunan. Ika nga. Diba yun? So magandang gabi po sa inyong lahat. Tuloy ang pakikibakang ng mamamayan. Sabi nga magmulat, mag-organisa at magpakilos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uli, ako po si Chat Limaano mula po dito sa South Korea. Good night sa inyong lahat. Magandang gabi po.